Maganda-ganda na yung araw. Mga nakarang araw, medyo maulan-ulan yan eh. Kaya ngayon, gumanda-ganda na ulit. Tingnan niyo naman yan. Oh, ganda ng tunog ng tubig, di ba? Malinaw pa. Na kayo makita dyan mag-aanong dumi. Tapos lang natin kumain. Ngayon, nakakit tayo dito sa taas. Tingnan nyo, nagpupuntahan natin. Layo-layo rin to. Dito ako lagi nagpupunta kapag gusto ko mag-video-video. Gusto ko lang kung ano lang yung ano kong gawin para ma-relax. Dito ako lagi nagpupunta. Dito sa taas. Kita kasi dito yung ano eh. Yung lugar ng Hiroshima. Kung nandito sa taas. Kakahingal nga lang to dito kasi medyo pataas. Yan na, may bunga na rin yung orange. Ito niyo yung orange. Yan na. Bunga na siya. Ay, nakakahapo. Medyo pataas talaga itong inaano ko. Ayun na. Tsaka ano na rin ngayon. Yung sakura blossom. Tingnan nyo, may nakita ko isa. Sakura blossom, nakita ko sa inyo. Ayun na. Malayo. Malayo siya pero ayun na. Nag-iisang puno lang. Ito, paakyat ulit tayo. Napagod. Ay. Pag may ikwento na naman ako sa inyo. Tungkol syempre ulit dito sa pagpunta ko sa ibang bansa na gusto ko lang sana ma-inspire kayo dahil gusto ko rin na sana maging pasensyoso kayo or maging mahaba yung pasensya nyo sa pag-iintay kung gusto nyo mga ibang bansa kasi ganun talaga dito or ganun talaga kapag gusto natin konting lumuwag-luwag yung buhay natin, hindi na lagi nahawa yung buhay natin, kaya kailangan natin maging pasensya or kasi mahabang pasensya. Ganyan. Ay, ang haba ng nilakad ko. Tingnan nyo. Cherry blossom yan. Parang naglaglagan lang sa lupa. Ang ganda, no? Kaya nakakatuwa talaga dito sa bansa na napuntahan ko, itong Japan. Maganda siya kasi alam mo yung pag gusto mo ng parang payapang paligid. Lalo na ganito. Ito, anong oras na? 5:30 na ngayon. Pero tingnan nyo, hindi 5:30. Maliwanag pa rin. Ano kasi dito, pagka tag-init, medyo rin siya. Yung tinatawag natin sobrang init. Kaya may time na pumapasok kami sa trabaho. Lalabas kami ng alas 8 ng gabi. Maliwanag pa rin. Halos gandong-gando yung liwanag niya pag summer dito. Ito, yung blossom, parang hindi ko alam kung late ba yung pag ngayon ng sakura blossom. Yan, dito na lang ako tumambay kasi maganda yung background. May puno na, may bulaklak ng sakura. Tapos, dito sa kanang part ko naman, kung makikita nyo yung mga bundok doon. Yun yung bundok, yung bukid. Kita niyo yan, di ba? Ang ganda ng background yan. Yung bundok tsaka yung bukid. Kaya nakaka-amaze panoorin yung mga nila dito. Nature, kumbaga yung kapaligiran nila. Ang ganda panoorin. Yan, kulay green. Green na green yung bundok nila kasi tagsibol na ulit ng mga dahon ng mga puno. Yun, may sakura rin dito, may sakura pa doon. Nagkakalat yan dito.
Kaya minsan natutuwa ako sa paligid mo kapag nakakita ka kasi tuwing pagkatapos ng winter yan eh. Sa spring siya tumutubo yung sakura blossom dito. Ako dito, sa sobrang tagal ka na rin kasi dito sa bansang ito, parang hindi na ako gaano na-amaze ba? Or parang alam mo yung parang tuwang-tuwa kapag nakakita ng sakura blossom. Parang normal na lang sa'yo yung sakura blossom dito. Kaya ito ngayon, kagaya nito, nakita ko dito. Dati pag nakakita ako ng ganyan, 2 peraso na puno na naka full bloom ng sakura, picture na ako ng picture dyan. Ngayon, parang hindi na ako gaano yung parang na-excite nakakita ng ganyan. Parang ordinaryo na lang din, ganyan. Pero pagka bago ka rito, sa ibang bansa o gaya nito sa Japan, bago ka dito, lagi mong makikita na natutuwa yung mga bagong dating pag nakaka-encounter na ng ganitong mga sakura blossom dito sa Japan. Kaya hindi ko rin maisip na dito ako napunta sa bansang to na kahit hindi ko inisip dati na gusto ko pala mag-abroad hanggang sa nakapag-abroad ako. Yun lang yung parang lagi kong, hindi ako makapaniwala na makakapag-abroad pala ako. Biruin nyo nakapag-abroad ako yung edad ko 32 years old. Oo, wala namang pinipili yung sa edad pag nag-abroad. Pero kasi may mga bansa kasing may mga limit yung edad. Kaya ganun, nagpapasalamat pa rin ako na yung time na yun na gusto ko na mag-abroad, dito ako napunta. Kasi nakita ko nga lang naman yun, kagaya nung kwento ko sa inyo sa mga nakarang video ko. Nakita ko lang siya doon sa newsfeed ng POAE o DMW na nga siya ngayon, yung pangalan ng agency. Nakita ko sa Facebook. Kaya doon nagsimula yung buhay ibang bansa ko, buhay pag-abroad ko. Kaya ngayon, nandito ako sa bansang ito. Yan, yung tingnan nyo, may duyan dito, 4 yung pwede mapo sa duyan. Tingnan nyo naman. Nakakapag-solo ka dito. Tapos, payapang-payapa yung paligid. Kaya ang sarap tumambay dito eh. Tapos walang parang magulo sa paligid. Parang talaga, solo mo kung gusto mo magkaroon ng payapang oras. Kagaya nito, nandito ngayon. Ang ganda, di ba? Payapang-payapa talaga dito. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon, bali, doon ako nagkwento last time sa inyo kung paano ako nakapag-abroad dito. Ngayon, ang buhay naman dito pagdating namin nung unang araw namin dito. Nung unang araw namin dito, pagdating namin galing Pilipinas, nagkaroon muna kami ng 1 buwan aral ulit. Parang parang refresh ng inaral namin sa Pilipinas bago kami parang fully dispatch sa mga kanya-kanya naming department sa trabaho. Bali, 1 month kaming nag-aral ulit as refresh. Tapos yung agency namin dito sa Japan, nagbigay lang sa amin ng allowance namin hanggang sa sumahod na kami ulit. Sumahod na kami dito sa trabaho namin. Kaya yung allowance na binigay sa amin na yun, natatandaan ko, 8 lapad yun nung mga panahon na yun. Bawat isa sa amin 8 lapad, tas titipirin namin yun. Kaya ang ginawa namin dun sa 8 lapad na yun, pinaabot talaga namin yun hanggang sa pagsahod namin. Hanggang sa pagsimula namin ng trabaho namin. Kasi 1 buwan muna kaming magre-refresh ng aral. Bali, pagkain namin yun sa araw-araw, pagbayad ng bills, kuryente, tubig sa dorm namin. Yun ang mga namin ginastusan dun sa 8 lapad. Yung iba nga ng mga kasama ko nun, kahit hindi pa kaya or pwedeng magpadala sa mga pamilya, binawasan nila yung 8 lapad na yun para lang maipadala sa Pilipinas sa mga kamag-anak nila. Siyempre, kaming mga umalis o kaming mga nag-abroad galing Pilipinas, siyempre may mga naiwan kaming utang doon. Kaya siyempre 1 buwan yung tatagal muna bago kami sumahod. Ang ginawa naman ng iba kong mga kasama, kumbaga nagbawas muna sila. Kailangan nila maghulog muna doon kasi siyempre yung iba, mga inutang, may mga tubo yung kailangan mahulugan ng buwan na yun. Kaya todo tipid muna kami sa unang buwan nun. Marami kasi sa atin or mga kamag-anak natin, minsan mga kakilala pa natin na once
na kapag abroad na tayo, ang tingin nila sa atin ay ano, alam niyo yung parang mapera na kagad, ganun kagad sila yung tingin nila sa atin. Kasi ako, aminado din ako sa sarili ko kasi may mga tiyahin ako or mga kapag-anak akong nasa ibang bansa. Dati nanghihiram ako sa kanila pero minsan hindi talaga sila makapahiram sa akin kasi sinasabi nila na minsan ganyan, wrong timing, may pinagamitan sila ng pera nila, short sila ngayon. Tapos ngayon nandito na ako naging ibang bansa, dito sa abroad, nalaman ko na totoo talaga pala. Mahirap din talaga, sobrang hirap. Kaya parang hindi mo talagang tinatawag na easy money, na kapag ka may nanghingi, ay magbibigay ka agad. Tapos pag hindi mo na pagbigyan pa naman, nasama ka agad ang loob, di ba? Kaya kung may mga kakilala kayo or mga relatives kayo na gano'n ng ibang bansa, huwag nyo sanang masamain pag hindi sila nakakapagbigay. Tapos yung mga binibigay naman nila, kung nakakapagbigay sila kagad sa hinihiling nyo, pahalagahan natin. Kasi ano yun kumbaga sobrang pagod yun ng pera na yun na kinita nila. Kaya kailangan natin pahalagahan yung mga ganong binibigay sa atin ng mga kakilala natin or mga relatives natin na nahihingan natin. So, balik tayo dun sa sa unang araw namin dito. Sa unang araw namin dito, ang ginawa namin noon, bali pagdating namin sa dorm namin, yung binigay na dorm sa amin nung yung coordinator namin dito sa Japan, ang unang namin ginawa ay parang nagpalabunutan kami kasi para dun sa bahay or sa kwarto, kung sino yung magkakasama sa kwarto or saang kwarto mag-ano yung kwarto ba, kung saan ba kami, kung kaninong kwarto to, para fair. Nagpalabunutan kami para hindi masabing nagpili, baka pumili ka agad ng sa iyo lang, nagustuhan mo lang ito na, pero depende pa rin sa pag-uusap kasi minsan kailangan talaga communication ba sa lahat ng bagay para walang medyo, alam nyo na, yung parang diferensya pagka dating sa problema, ganyan. Yun ang ginawa namin. Tapos rin kami kagad yung parang yung tinatawag natin na toka-toka rin sa sa linis. Nagkaroon kami ng ganun. Tapos pagbabayad ng bills kada buwan, kung sino magbabayad ng bills, nagkaroon din kami niyan ng mga ganyan para hindi na kami yung parang, ikaw naman ganito, ako nagbayad ng karaan. Para kami, parang talaga, yung tinatawag natin na manage namin maigi yung sistema na pinapairal namin sa dorm namin. Parang yung disiplina, yung sistema, ganyan. Yung linis sa bahay, ganyan, meron kami niyan para kung dati sa eskwelahan merong ganyan, kung sino yung cleaners, ganyan. Ganon din dito. Tsaka, syempre, medyo mahirap din talaga dito kasi kahit kami magkakilala na or nagkasama-sama na ng ilang buwan sa klase sa Pilipinas or tapos isang buwan na ulit dito, syempre, meron pa rin kaming mga parang hindi pagkakakilalan masyado sa bawat isa. Kaya kailangan, syempre, natin yung bawat isa, respeto, tapos kung ano yung kailangan nating i-adjust sa lahat ng bagay, kailangan nating gawin para magaan lang para sa atin yung pagsama-sama sa matagal na panahon dito sa ibang bansa. Ganyan lang lagi dapat tayo sa kapwa natin mga kababayan dito. Kasi madalas, sa totoo lang, nagiging problema yan dito sa sa ibang bansa na yun nga minsan dati naririnig ko na dapat kapwa Pinoy ang magkakasangga or magkakakampi. Minsan sila pa daw tuloy ang naghihila ang pababa, di ba? Ang hirap isipin. Pero kasi pag mga ganyan, hindi natin maiwasan yung mga ganyan. Talagang nangyayari at nangyayari siya. Kaya ang lagi ko lang advice dun sa mga aspiring natin dyan sa Pilipinas, yung gusto mang ibang bansa, ang lagi ko lang advice, patient. Sabi ko nga nila, patient is a virtue. Yan ang lagi kong natatandaan. Patient is a virtue kasi danas ko na rin yan. Sabi ko, lang talaga, habang ko lang yung pasensya sa mga proseso, sa mga nangyayari. Kasi
hindi puwedeng madaliin, lahat may proseso. Kaya kung nandiyan ka na, gusto mong mag-ibang bansa or kahit hindi ka pang-ibang bansa or yung kahit anong gusto mong gawin, kailangan niya ng proseso. Kailangan mo lang kilusan, dahan-dahan. Mangyayari din yun kasi wala namang mabilisang proseso. Lahat, sabi nga nila, lahat pinagpupuyatan, pinagpapaguran, dumadaan ng mahabang panahon para mangyari yung mga ganong pangyayari. Hindi kailangan na pagtulog mo lang ngayon, kinabukasan, yun na yun. Parang magic. Walang magic, sabi nga nila, walang magic. Kaya maging mahaba sa pasensya, tsaka yung disiplina natin. Sana walang magbabago. Mangyari man yung lahat na gusto mong mangyari, makapag-ibang bansa ka man, magbago man yung buhay, guminhawa, kailangan ganun pa rin tayo. Ganun lang lagi tayo. Kasi walang mangyayari talaga sa atin kapag sabihin natin, nag-stay tayo sa isang comfort zone na hindi tayo makakilos, nasasakal tayo. Kaya kailangan natin lumabas sa comfort zone natin para mag-grow. Sabi nga nila, mag-grow tayo. Kaya ganun na lang ang gawin natin. Konting pasensya lang, yun lang masasabi ko. Pasensya at saka kilos. Kilusan lang natin. Dahan-dahan, lahat yan nangyayari. Kasi kung nag-stay ka lang dyan, wala. Hanggang dyan ka na lang din. Kaya hanggang dito na lang muna ulit itong aking video sa pakikipagkwentuhan ko sa inyo. Kasi gusto ko lang talaga may share kung ano yung mga dinaanan ko bago makarating dito. At sa mga susunod na video ko pa, nasasabihin sa inyo yung mga nararanasan ko rito para magkaroon kayo ng parang experience kung wala pa kayong experience sa ganitong buhay. Para pagdating nyo dito, alam nyo na ganyan ang gagawin para hindi na gaano maano sa isip nyo, hindi na gaano gumugulo sa isip nyo kung ano yung pwede nyong gawin. As mga advice ko lang, mga konting advice lang naman, yung mga natutunan ko dito.